Kanina ko lang na-prepare tong message eh. Pero ano, hold muna tayo dun sa sa John na series kasi hindi nga ako nakapag-prepare. So, etong devotion ko yun na lang yung natin. I-discuss tonight. Ito yung devotion ko today. Okay, sige. Sinong pwedeng, City ikaw na lang, pwede pabasa. Okay. July 17, 2024. Yan, thank you. Tayo next naman. Next naman. Sana ko na lang, ang ikli lang pala. Sana, paki-explain na ng less. Paano nag-speak sa'yo yung date ngayon? Ayaw. Okay, manual na lang. Sige. Game City. The whole Exodus 17, verse 1 to 7. The whole Israelite community set out from the desert of Sin, traveling from place to place as the Lord commanded. They camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink. So they quarreled with Moses and said, "Give us water to drink." Moses replied, "Why do you quarrel with me? Why do you put the Lord to the test?" But the people were thirsty for water there, and they grumbled against Moses. They said, "Why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst?" Then Moses cried out to the Lord, "What am I to do with this people? They are almost ready to stone me." The Lord answered Moses, "Go out in front of the people, take with you some of the elders in Israel, and take in your hand the staff with which you struck the Nile, and go. I will stand there before you by the rock of Horeb. Strike the rock, and water will come out of it for the people to drink." So Moses did this in the sight of the elders of Israel, and he called the place Massa and Meribah, because the Israelites quarreled and because they tested the Lord, saying, "Is the Lord among us or not?" Thank you. Thank you, Doreen. Next, pwedeng pabasa ni Sis Jaja. Ito yung first part ng topic natin. So yung babasahin naman ni Sis Jaja will be the second part. Continuation. Pwede Sis Jaja. Sige, inaantay ko pa yung slide. Yan. For ang tagal. Exodus pa rin. Ayan. Okay. Here. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, "Choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands." So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, and the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Then the Lord said to Moses, "Write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven." Moses built up an altar, called it "The Lord is my banner." He said, because his hands were lifted up against the throne of the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Yan. Thank you, Sis Jaja. Alam mo, minsan, ang tagal na kasi nating nag-aaral ng New Testament, no? Parang minsan nasarap bumalik sa Old Testament. Kasi makikita mo no? Makikita mo na sobrang connected yung Old and the New Testament. And recently, no, this past few weeks, sobra akong stress sa work, sa mga commitments, no? And itong buong chapter na to, talagang nag-speak sa akin, no, as a follower of Christ.
as a servant of God, no? Meron siyang pinapagawa sa iyo, pero ang daming attacks left and right, 'di ba? Minsan nakakapagod, no? So, tingnan natin, no? Sa buhay ng isang Kristiyano, paano ba dapat tayo nag-work? Paano ba tayo gumagalaw dapat, no? So, ano natin, no? Balikan natin yung mga verses na binasa. Sige, basahin ko na itong verse 1 and 2. Sabi niya, the whole Israelite community set out from the desert of Sin. Sabi niya, traveling from place to place as the Lord commanded. They camped at Rephidim. So, ang pangalan ng place is Rephidim. Ano raw itong Rephidim? But there was no water for the people to drink. Question ko sa inyo, no? Sa tingin nyo, alam ba ni God na walang water sa Rephidim? Tingin nyo. Ikaw, Mark, tingin mo, Paps. Alam kaya ni God na walang water dyan sa Rephidim? Hindi. Alam niyang meron. Kasi ah, siya yung nagko-command kung saan, di ba, siya yung parang designate kung saan sila pupunta. Yeah, Kung saan tama. sila magka-camp. So Tama siya. parang pag nag-settle yung cloud, doon sila magka-camp or something. Yeah. Ngayon, ba't naman niya dadalhin doon yung tao kung alam niyang walang resources? Yun ang magandang tanong. Pero ang sabi kasi rito, there was no water. Ibig No sabihin, visible. there's no water. Hindi, kasi alam na natin yung story, no? Alam mo na yung story Oo. na meron lumabas na water. Pero kung titingnan talaga, wala talagang water. Yun ang according lang sa according sa text. Wala. According sa text is no Wala. water. So alam ni God, tama no? Alam ni God no na walang water sa Rephidim. So alam na natin kung bakit niya na magkakaroon ng water mamaya no. Pero ito yung gusto kong ano no, makita nyo rito. Yung mga Israelites, nakaasa sila sa Diyos eh. Di ba? Nakaasa sila sa Diyos. Sabi nga tama nga si Mark eh, si God ang nagsasabi saan sila pupunta, saan sila magka-camp, si God ang magsasabi nun. Inalis ni God itong mga to sa Egypt, thinking na mga Israelites, hindi kami papabayaan ng Diyos. Di ba? Pero, pagdating dyan sa lugar na yan, walang tubig. Di ba? Sa tingin nyo, bakit inalaw ni God na pumunta sila sa lugar na yan, kahit na aware si God na walang tubig dyan? Si Jaja, sis. Sa tingin mo, sis, bakit dinala ni God ang mga Israelites na to sa lugar na alam naman niyang walang tubig? Kasama sa test Yun. na yun. Na. Kasama sa test kung ano yung heart nila after na malaman nila na walang water doon. Yun, tama. Tama. Tinitest ni God ito mga Israelites, no? Naniniwala ba kayo talaga sa akin? Di ba? Kasi importante kay God yung trust, no? Kasi sa ganung paraan, doon lang niya pwede tayong gamitin eh, doon sa trust na yun eh, no? Sabi ng Bible, without faith, you cannot please God, no? Importante kay God that you believe in Him. So dadaling ka niya minsan sa mga lugar na alam niyang wala, no? So, ang ginawa niya dito sa mga Israelites na to, God is testing these Israelites. No? Ang problema, bumaligtad. Di ba? Sabi nga ni Sis Jaja, tinitest sila ni God. Pero ano nangyari? Sabi ni Moses dito, sabi niya sa verse 2, why give us why do you put the Lord to the test? Si God dapat ang nagtetest sa kanila eh. Pero pumaligtad. Sila ngayon ang nilalagay nila ang Diyos sa test. Sa paanong paraan? By questioning His credibility. Diba? Sabi niya, give us water to drink. Give us water. Alam mo nung binabasa ko to, no? Kapag ka pala nagdududa ka sa Diyos and you question His capability, no?
ang sa mata pala ng Diyos, no, you are testing Him, no. Naalala ko dati, sinabi ko sa inyo na yes, we can question God, no. We can question God na parang, Lord, ba't nangyayari sa akin to? No? Pero pag may halong grumbling na, nagagalit ka na sa Kanya, para sa Diyos, you're testing God. At ayaw ni God yun. Ayaw niya, do not put God to the test, di ba? Sabi sa commandment. So ano nangyari? But the people were thirsty for water there, no? And they grumbled against Moses. They said, "Why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst?" Sabi niya. Then Moses cried out to the Lord, "What am I to do with these people? They are almost ready to stone me." Alam mo, sobrang gustong-gusto ko yung ugali ni Moses dito eh. Pag may problema, takbo siya agad kay God. Hindi nga niya sinagot eh, no? Takbo siya agad kay God. Sumbong siya agad kay God. Ibig sabihin, maliwanag kay Moses yung pinasok niya. Maliwanag sa kanya yung pinasok niyang trabaho na si God ang magli-lead. Ako, servant lang ako ni God. Nagagalit na yung nililid mo. Sumbong siya agad kay God. No? Ito ang kailangan, para sa akin ito talaga yung kailangan kong paalala sa sarili ko. Kasi minsan, feeling ko, pasan mo yung mundo, di ba? May problema ka sa work, may problema ka sa family, may problema ka sa finances. Parang feeling ko minsan, parang ako kailangan mag-solve, di ba? Naalala ko yung sinabi ni Pastor Peter noon na si God daw, siya yung senior partner, tayo yung junior. Di ba? Tayo yung junior partner, no? Lahat ng problema, ibabato mo doon sa senior. Pero, kailangan mong gawin lahat ng trabaho na bibigay niya as the junior partner. Di ba? So, ano yung solusyon ni God sa mga reklamo ng mga Israelites? Ang sagot ni God, go out in front of the people. Inutusan niya si Moses. Sabi niya, take with you some of the elders of Israel and take in your hand the staff with which you struck the Nile and go. I will stand there before you by the rock at Horeb. Anong gagawin niya sa rock? Strike the rock and water will come out of it for the people to drink. So Moses did this in the sight of the elders of Israel. Ang bato ba may tubig sa loob? Pwede bang mangyari yun na ang bato may tubig sa loob? Mark, pwede ba yun, Mark? Sa loob ng tubig. Talagang bumubuhos na tubig. Wala. Kasi um, petrified yung bato eh. So, devoid of, hindi siya magiging bato kung may tubig. Otherwise, Tubig. magiging clay siya. Ang galing, tama, no? Tama, no? So imposible, di ba? Imposible yan, no? Alam nyo, no? Ito lang, no? Meron akong friend, no? Tiga China siya. Actually, kilala nila Jaja, no? Ngayon, nasa Pinas na sila, no? Siyempre, alam naman nila Jaja yan, nila Joseph, nila Carl, no? Na pag sweldo ang pag-uusapan, walang sinabi ang sweldo ng Pinas sa sweldo ng professional sa China, di ba? Hindi kayang pantay ng Pinas yung kikitain nila ng mga architects sa China. Tapos itong kaibigan kong to from China, nauwi na sila sa Pinas, di ba? Niisip ko, they are followers of Christ, no? Christian to mga to. Napaisip tuloy ako, no? Sabi ko, alam ba ni God na sa Pilipinas wala? Na alam ba ni God to na mas mababa ang sweldo sa Pilipinas compared sa China? Tingin ko alam niya, no? Tingin ko alam niya. Tingin ko lahat ng tao, lahat ng Pilipino na nag-work sa China aware doon. Nung binabasa ko to, na-realize ko, alam ni God na walang tubig sa Rephidim eh. Alam niya eh. Pero bakit niya dinala yung mga Israelites? Kasi sabi nga natin, gusto ni God makita na nagtitiwala sila. Gusto ni God na makita na magtitiwala sila. So anong ginawa ni God? Pinakita niya dito sa mga Israelites na to na kaya niyang gumawa ng tubig galing sa isang bagay na imposibleng maging source nun ng tubig. Di ba? Bakit niya gusto mangyari? Bakit niya gusto ipakita? Ako, tingin ko lang, no? Gusto niya ipakita sa mga Israelites na siya yung source. Siya ang source. Sa kanya nang galing. Kasi siya, in-establish ni John yun eh. Simula pa lang siya yung creator eh. So, siya yung source. Tayo, no? Tayo minsan nakikita natin na parang
nakakatakot pumunta sa isang lugar kung alam mong hindi ka magiging stable sa lugar na yon. Alala ko nung from China, umuwi ako rito, takot na takot talaga ako. Sabi ko, kung gano'n na sweldo ko sa China, hindi na ako makakapag-work sa Pilipinas. Kasi hindi pwede pantayan eh, di ba? Pero alam mo, over ilang years na, no? Pinakita sa akin ni God, yung work mo, yung business mo, resources lang yan. Resources lang yan. Lahat yan nakatap pa rin sa akin. Ako pa rin yung source. Si God pa rin yung source. Di ba? So, ibig sabihin, kung gusto ka niyang dalhin sa isang lugar, na tingin mo, walang tubig doon, anong sinasabi rito? Kaya niyang gumawa ng tubig from a rock. Di ba? Ganun siya ka-powerful. Pero anong kailangan natin? Sabi nga, kailangan natin magtiwala. At yun yung mahirap na part, no? Pero alam nyo, itong verses na to, isa to sa mga gustong-gusto kong type sa Old Testament, no? May malalim na meaning yan eh. Yung rock na yan, no? Yung rock na pinapakita rito, is a type of Jesus, no? Dahil pag tinignan natin yung John chapter 19, makikita natin that si Jesus experienced the same thing. Di ba? Kung in-strike ni Moses itong rock na to, si Jesus naman, no, he was pierced or smitten for our transgression. Sabi sa verse 34 ng John 19, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. No? Kung water ang lumabas sa rock ni Moses, kay Jesus lumabas yung blood at saka yung water. So ano yung significance nito? Yung blood clear na sa atin yan. Kung ano ibig sabihin yan. Sabi sa Hebrews, everything will be cleansed with blood. And without the shedding of the blood, kapag walang dumaloy na blood, there is no forgiveness. At buong Jews, buong Israelites, alam nila yan. Kapag walang namatay na tupa, walang namatay na lamb, walang forgiveness of sins. Ganon din yung picture na sinasabi ni God. Hanggat walang mamatay na righteous man on the cross, walang salvation. So, importante na may lumabas na blood kay Jesus, no? And sa ano Pops, 'di ba, sa term ng mga doktor, no, pag lumabas yung blood and water, it's a sign of death, no? Clear yun sign na patay na yung tao, no? So blood represents the forgiveness of sin. Pero ano yung water? Sabi sa John 7, no, si Jesus ang nagsasalita nito eh. Sabi ni Jesus, whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. At pag binasa natin tong John chapter 7, no, madadaanan natin yan, no, as we study yung book of John. Yung living water na sinasabi ni Jesus dyan is the Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi pwedeng ibigay ni God yung Holy Spirit sa'yo hanggat hindi siya mamatay sa cross. Walang ano no, walang hindi pwedeng yung nangyari sa Book of Acts, yung ano no, tongues of fire, hindi pwedeng mangyari 'yon hangga't walang mamatay sa cross. Pero out of this ano no, tragic event yung sa crucifixion, diyan lalabas yung Holy Spirit. Kaya nga ang galing, meron akong nabasa before no, sabi kung sa Old Testament daw, si Eve kinuha from the rib of from the side of Adam, tayo naman as the church, no, the bride of Christ. Di ba? Ang galing, no? Sa side din niya tayo kinuha. Kasi from his side comes out blood or flow of blood and water. We are the church, no? Paano tayo naging church? Because of the Spirit of God. No? In short, the water is a type of the Holy Spirit. Itong water sa rock ni Moses is a type of the Holy Spirit, no? Bakit? Because of the death and resurrection of Jesus, no? The Spirit of God is in us, no? Through the Holy Spirit. In short, literal to, literal. God is among us. Because of our body now is the temple of God. Naninirahan ng Diyos sa katawan natin through the Holy Spirit, di ba? So God is among us. Kaya sabi ni Moses, no? Sabi ni Moses sa verse 7, and he called the place Massa and Meribah because the Israelites quarreled and because they tested the Lord, saying, is the Lord among us or not? Pag nagkakaproblema tayo, wag mong isipin or magduda ka kung
kung nasa atin ba ang Diyos. No? Kunwari, ito, sunod-sunod yung problema mo. Minsan papasok sa isip mo, no? Parang wala nang Diyos, hindi ko na maramdaman, no? Kasi literally speaking, if you have surrendered your life to God, the Lord resides among us. Nandun, naninirahan talaga siya sa'yo. He is in us. So, hindi siya pwede mawala talaga sa'yo, no? So, kung nakaka-experience tayo ng mga attacks from the enemy, ano ang kailangan natin tandaan? Alam na natin, nandito si God. Pero alam din natin na meron pa rin tayong na-experience ng mga attacks. Ano ang kailangan natin tandaan? Dito tayo pupunta doon sa second part, no? Yung binasa ni Jaja. Kasi habang nandito sila sa Rephidim, no, nakita nila itong mga wonders na to, meron din sila na-experience na attacks. Sabi sa verse 8, the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. No? Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hand. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. Alam mo, so, konting side note lang, no? Alam mo sino tong Amalekites na to? May idea ba kayo? Sinong kanino yan galing? Si Amalekites, under yan kay Amalek. Yung Amalek yung tao, no? Tribe yung Amalekites, no? Si Amalek, grandson siya ni Iso. Nakita mo, no? Yung si Iso, yung kaaway ni Jacob, di ba? Yung niloko ni Jacob. Isipin mo yung away nilang yun, no? Nag-create siya ng long-term na away sa mga Israelites. Si Israelites is Israel. So siya si Jacob, di ba? Tapos ngayon si Amalekites, si Iso. So hanggang ngayon, yung tribe nila, yun pa rin na nag-aaway, no? Parang, ang tawag nito, parang yung consequence ng sin ni Jacob, no, talagang ano nag-continue. So sabi rito, yung Amalekites daw nung dumating na ang mga Israelites dun sa lugar na yon sa Rephidim, nakita ng Amalekites na mahina sila sa likod. So inattack sila from behind, no? So para maintindihan niyo yung picture na to, ito mga Israelites na to galing to sa Egypt, di ba? Pero since pinalabas ni God ang mga Israelites from the Egypt, until this verse, wala pa silang nakakalaban. Lahat yon si God ang lumalaban. Si God ang lumalaban sa kanila, sa mga Egyptians, si God ang lagi lumalaban, no? Pero until dumating sila sa point na to, sila na ang kailangan lumaban. Sila na ang lalaban sa mga Amalekites, no? So anong utos ni Moses kay Joshua? Si Joshua, first time niya to na-mention, no? Ito yung first time niyang nabanggit ni Moses. So sabi niya, no, inutusan niya si Joshua. Si Joshua talaga yung ano niya, parang right hand niya, no, pagdating sa mga battles, no. Sabi niya, pumili ka ng mga tao mo na lalaban kay Amalekites, no. Bukas, sabi niya, tatayo kami. Sino-sino sila? Si Moses, si Aaron, tsaka si Hur. Si Aaron, kapatid ni Moses, no. Tapos ako ang intindi ko, si Hur is brother-in-law niya. So silang tatlo aakyat sa taas. Kung anong gagawin nila? Anong gagawin nilang tatlo sa taas? Tapos si Joshua ang makikipaglaban sa baba. Sabi, as long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. So ang gandang picture, no? Habang naglalaban si Joshua sa baba, nag-i-intercede si Moses sa itaas. Tapos pag binababa raw niya yung staff niya, natatalo yung tribe ni Joshua. Sa tingin nyo, anong masasabi nyo dito sa picture na to? Si Moses ang nag-intercede para sa kanila, no, nagpe-pray kay God for their victory. Tapos every time na binababa niya yung napapagod siya, natatalo. Pero pagka inaangat niya, nananalo. Anong insight niyo about this verse? Sabihin na natin when it comes to prayer. Sino pwedeng mag-share? Si Ipe, bro, baka meron ka. Sa akin,
ah, as we grow deeper, yung faith natin kay Lord, doon tayo nananalo. And sometimes, yun nga, kailangan natin ng tulong ng iba to help Yes. us continue yung ano natin, yung journey natin, yung faith natin. Kasi yun nga, yung tulong ng Holy Spirit or tulong ng someone na hindi, actually, yun nga, hindi natin kakayanin talaga. Kaya Correct. kailangan natin ng tulong ni Lord. Yes, yun ang magandang ano no, magandang insight no. Actually, mamaya makikita natin yun no, na tinulungan ni Aaron tsaka ni si Moses no. Tsaka dagdag ko rin doon sa sinabi ni Ipe no. Makikita natin yung importance ng prayer sa picture na to. Di ba? Sobrang importante. Kasi di ba tayo minsan iniisip natin, o sige, labanan ko muna tong problema. Tapos lahat ng decision ko, lahat ng diskarte ko, ipagdadasal ko, Lord, sana lahat ng ginawa ko tama. Diba? Pero parang honestly, no, minsan I find yung prayer as weak, no? Parang pag nagpapanik na ako, minsan kalimutan mo na mag-pray, di ba? Parang gusto mo agad gumawa ng solution eh. Pero makikita natin sa picture na to, no, na sobrang powerful ng prayer. Nagpapatayan na sa baba, pero nakadepende lahat doon sa pag-intercede ni Moses kay God. Di ba? Ngayon, makikita natin na may battle si Joshua sa baba at may battle din si Moses sa top of the hill, no? Ang question ko sa inyo, sa dalawang yan, ano mas mahirap na trabaho? Ano mas mahirap gawin? Mark, ikaw. Ano mas mahirap gawin dyan? Yung lumalaban ka sa baba o yung nag-intercede ka sa taas? Mas mahirap yung ano, yung ginagawa ni Moses. Ah, Kasi talaga? ano eh. Oo. Sa baba, Kasi, pinapatay ka ng pinapatay ka ng mga oo. Amalekites. Sa akin kasi physical yung sa baba. Na parang Ah, pwede mo ibaba yung kamay mo pa eh. tama, Kapag tama. kunwari, napatay mo tong taon to, papunta ka dun sa susunod na kalaban mo, meron kang rest in between. Si Moses wala. Okay. Ang galing. Yun lang sa akin ah. Actually tama 'yan, maganda 'yon. Tama talaga na ang ang mahirap is yung spiritual battle, no. Pero ako, Pops, yung realidad lang kung talagang may sword ka, may sword ako pipiliin ko ako na lang ako na lang yung magdadasal sa taas. Kasi sa baba pwede ka mamatay eh. Parang alam mo yun, yung Oo. parang tingin ko lang Hindi, yung in reality physically lang. rin, kasi physically rin nakakapagod yung ginagawa mo, itataas mo yung Yes, kamay yes. mo. Tama. Nakakapagod yun ah. Na Yeah, tama. parang, kung yung kamay mo dapat isiswing, kung may hawak ka na sword, nagsiswing ka na ibababa mo yung kamay mo, may rest in between. Yung kay Moses, pag tinaas mo yung kamay mo, all throughout, nakaano yung muscles mo eh. Para kang, yung pag tumatakbo ka nga, every time nag-step ka, pag, Pero Pops, tama na agad, tama yung point mo. Pero sa baba may laban May kumbaga oo, oo. Nandun yung trauma, pag binaba pwede mo ka yung sword mapatay. doon, pwede kang pugutan ng ulo sa likod. Oo. Yeah, kumbaga yung akin lang yung yung realidad no na parang ano yan parang kunwari ikaw pa mag-speak sa harap ng stage o ako na lang magdadasal sa likod. Ikaw na mag-speak, ako na magdadasal sa likod. Di ba? Parang yung nasa backstage ang mas madali, di ba? Pero tama ka. Actually, yun yung totoong sagot, no? Pero in reality, niisip natin, kasi ano, no, naalala ko, no, sila Joseph. Di ba bro, Joseph? Nung nasa China sila, tumutugtog yan sa banda eh. Habang tumutugtog sila sa banda, may prayer warrior sa likod. So, kasi China yun delikado sa China di ba? Bawal ka mag-preach, lalo na in public. Ginagawa nila, no, tumutugtog sila, no, sisingit-singitan nila ng preaching ng Christian song, no? So, delikado yun. So, ngayon, sa likod, merong grupo na nagdadasal para sa kanila. The whole time, nagdadasal lang yung mga yun, no? So, for safety and also for people to understand and accept the gospel, no? Guided sila ng prayer, no? Nung tinitingnan ko yung picture na yun, parang naisip ko, doon na lang ako sa likod. Kasi delikado to eh. Pag nauli sila, Joseph, pwede makulong yan, pwedeng maano, no? Sobrang nandun yung danger, no? Pero tama si Mark, no? In reality, yun yung realidad, no? Pero yung truth behind this, no? Mas mahirap talaga yung laban sa prayer. Kasi sabi nga, when Moses' hands grew tired,
they took a stone and put it under him and sat on it. Hindi si Joshua ang napagod. Si Moses ang napagod. Di ba? Kumbaga, sa dalawang laban na yan, no? Dalawang laban sa taas at sa baba, ang hihingi ng respect dapat si Joshua eh. Dahil siya yung umaharap ng laban eh. Pero ang humingi ng respect, si Moses. At tinulungan siya ni Aaron tsaka ni no? Dito makikita natin no, na hindi biro ang spiritual battle. Hindi biro ang spiritual battle. Ibig sabihin, sabi nga ni Ipe kanina, no, na importante na you belong to a spiritual family. Hindi ka pwede maging lone ranger sa isang sa buhay Kristiyano, no. Hindi pwedeng walang nagpe-pray sa sarili mo lang laban o kaya nililihim mo lahat ng problema mo. Mahirap. Kailangan may aakay sa Kailangan may aakay sa no. Hindi biro, no. Pagka-target ka na ng kalaban dahil may ginagawa ka for the Lord. For example, gusto mo na magbagong buhay, gusto mo na ayusin yung family mo, gusto mo na ayusin yung business mo, gusto mo na ayusin yung relationships mo, ayaw ng kalaban yon. Pag nakikita na niya na gano'n na yung nagiging direksyon ng buhay mo, expect mo na magkakaroon ka ng attacks. Pag alam na niyang binabago mo na yung buhay mo for the Lord, sigurado yan, i-attack ka. At pag nangyari yon at hindi mo naintindihan yung laban na yun, magfo-falter ka. Kaya kailangan mo ng spiritual family. Kasi walang magsasabi sa iyo, ikaw blinded ka dun sa scenario mo eh. 'Di ba? Pero pag nakikita ka ng ibang tao, alam ko na yan, nangyari sa akin yan. Ganyan din nangyari sa akin. So magaguidean ka spiritually, 'di ba? So yun yung sobrang importante. At nakita natin dito, no, because of what happened, no, Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Nanalo si Joshua. Dito makikita natin na hindi si Joshua nagpanalo eh. Di ba? Si God pa rin na nagpanalo doon sa laban. Pero gusto ni God, nandyan si Joshua. Kasi alam nyo, no, sa totoo lang, pwede namang magpababa na lang si God ng angels eh. O sige, Gabriel or Michael, kayo na mag-attack sa Amalekites. Kasi ginawa niya yun eh. Ginawa niya kay kay King Jehoshaphat. Walang ginawang kalaban yung mga Israelites. Si angels ang lumaban para sa kanila. Pero dito sa time na to, gusto ni God, sila ang lumaban. Pero hindi pa rin sila. Hindi pa rin yung lakas nila ang lumalaban. Si God pa rin. And because of the intercession of Moses, si Moses ang nag-intercede for them. So makikita mo no na yung battle mo nakadepende kay God, no. Kung feeling mo sobrang sunod-sunod na yung problema mo, so feeling mo natatalo ka na, isa lang ibig sabihin nun. If you're a child of God, yung trust mo ang nawawala. Bumababa yung trust mo. Kaya pumapasok yung fear, pumapasok yung depression. So sabi sa next verse, then the Lord said to Moses, write this on a scroll. Bakit daw isusulat sa scroll? No, bakit daw isusulat sa scroll? Sige nga. Sino ba pwede? Bro, Joseph. Bakit daw pinapasulat ni God sa scroll? Para i-record, para bukas sa memorial to recite. Para ma-record, sabi rito, no, to be remembered, para maalala, no. Alam mo bro, no, yan yung sinasabi ko lagi, no. Kaya ko lagi kayong ine-encourage, no, or nire-recommend ko sa inyo yung prayer journal, no. Kasi alam ni God na sobrang makakalimutin talaga tayo eh. Di ba? Kung merong ginawa si God sa atin, no, na kunwari may victory siyang pina-experience sa atin. Di ba ang taas ng faith natin kay God? Di ba? Parang ang lakas di ba? Pero after ilang araw, pag meron na tayong ma-encounter na mga problema, nakakalimutin natin agad yung mga moments na sinave niya tayo, no, from our previous battles. Nakakalimutan na natin yon. But God wants us to remember. Di ba? Pero bro, ano pa yung reason kung bakit niya gustong ipasulat? Dalawa yung sinabi niya eh. Ayun yung as a memorial and recited to Joshua. Yun.
Kasi gusto niya, sabi niya, no, and something to be remembered and make sure. Sabi ni God, no, siguraduhin mo na marinig ni Joshua. Alam mo, nung narinig ko yan, nung nabasa ko to, sabi ko, gusto ni God malaman ni Joshua na hindi siya ang nagpanalo. Kasi hindi naman niya nakikita yung nangyayari kay Moses sa taas di ba? So after nun, sabi ni God, gusto ko malaman ni Joshua yung nangyari. Na hindi siya. Si God talaga ang lumaban para sa kanya, no? Alam mo, no, sobrang gusto ko yung idea na yun, no? Yung thought na yun, gusto ko yun. Gusto kong malaman na yung mga past victories ko, hindi ako. Gusto ko sabihin ni God sa akin na, Edward, hindi ikaw yun. Yung mga achievements mo, hindi ikaw yun, ako yun. Kasi pag alam ko si God yun, alam ko na, kasi pag sinisip ko ako gumawa nun, feeling ko sa susunod na battle ko, baka tsumambal lang ako nun, mag-fail na ako nun. Di ba? Pero pag alam ko si God talagang gumawa nun, alam ko na yung mga next kong battles, hindi ako mag-fail. Kasi hindi nakabase sa akin Nakabase kay God yung victory. Di ba? So, gusto ni God na maalala mo. No? Gusto ni God na maalala natin lahat ng mga victories. Ako, ilang beses na nangyari sa akin yan. Merong isang beses, sobrang natatakot ako sa isang problema ko. No? Tapos, God impressed on me to read yung previous prayer ko sa journal. Nung binasa ko yung prayer kong yun, nakita ko naka-itemize 8. October yun October last year, no? October 2023. 8 yung problema kong yun. Nung time na yun, nakasulat doon yung emotion ko na talagang feeling ko, Lord, hindi na masosolve to. Kahit 3 dyan, hindi ko kayang isolve. Talagang imposible yung 8 yan. Pero nung binasa ko yun ng 2024, ng May 2024, yung 8 yun, na-solve na lahat. Na-solve ni God lahat ng 8 problema kong yun. Kung hindi ko yun sinulat, nawala na yun sa memory ko. Hindi ko na maalala yun. But God wants us to remember, no, na lahat ng mga victories mo nanggaling sa Kanya. Kasi bakit tayo pumapasok yung fear? Kasi nakalimutan na ulit natin magtiwala. Di ba? Nakalimutan natin ulit na siya yung lumalaban para sa atin. And because of this, no, itong nangyaring to, si Moses gumawa daw ng altar. At ano yung pinangalan niya sa altar? Sino nakakaalala? Doon sa binasa ni Jaja, anong pinangalan ni Moses dun sa altar? Ito na yung last verse. Sino nakakaalala? Lord's banner ba yan? Yes, the Lord is my banner. Sabi, Moses built an altar and called it, the Lord is my banner. He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord. The Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Ano ba itong banner? No? Bakit ba ito importante? Alam mo, tinanong sa akin ni Sam yan before Bakit ba importante data mga flags? No? Ano ba itong banner? Alam mo, hindi ka pwedeng pumasok sa isang war without a banner or without a flag. Kaya lahat ng bansa may kanya-kanyang flag. No? Kasi lahat ng bansa pumasok sa gera to claim that land. No? Kaya nila nakuha yon. No? So lahat ng mga bansa may territory nakuha at meron tayong flag or banner na hawak. Alam mo, throughout history, ginagamit nila ang mga banners to direct soldiers kung saan sila pupunta, kung saan sila tatayo, at kailan sila magmamarcha. Naka-base lahat 'yon, no? Kung napapanood niyo yung mga movie na ano, 'di ba? Yung mga Braveheart, talagang nakatingin sila lahat doon sa banner, no? At pag nanalo sila sa isang battle, yung flag nila, yun ang una nilang ilalagay doon sa land na na-capture nila. So if they want to conquer a land, they need to bring a banner. Kaya nga di ba Pops, nung nakapunta yung US sa moon, ang una nilang ginawa, naglagay sila ng flag. No? Parang gusto nila i-picture na parang we conquered this land. Yeah? Parang na-conquer namin tong lugar na to. We as Christians, no, ang banner natin is not ourselves. No? Hindi yung mga title natin or achievements natin or yung finances natin. Hindi yun ang banner natin. Sabi ni Moses, the Lord is my banner.
Siya yung magsasabi saan tayo pupunta, saan tayo tatayo, and He will tell us when to march. Ibig sabihin, as we follow Jesus, no, we will experience conquering darkness. Spiritually speaking, we will conquer darkness. We will win souls, pero hindi para sa atin. We will win souls for Christ. Kung meron kang personal battles na hinaharap, wag mong labanan niya sa sarili mong lakas. We need to raise all our battles to the Lord. Kailangan nating itaas parang si Moses, no? At kung nakakaramdam ka ngayon ng pagod, nawawalan ka na ng pag-asa, nadidepress ka na sa mga nangyayari, sa sitwasyon mo, nandito yung buong spiritual family, no? To hold your hands and wait for the Lord. May time kasi si God meron siyang right time eh. Habang hinihintay mo yon, nandito yung buong family mo to pray for you. No? Pag tingin mo natatalo ka na sa laban, isa lang ibig sabihin nun, tumigil ka na magtiwala sa Diyos. Kasi para kay God, hindi ka talaga pwede matalo eh. Di ba? Actually, the battle has been won on the cross 2,000 years ago. Di ba? So kapag feeling mo natatalo ka, hindi yun yung truth. Yun yung enemy na sinasabi sa'yo, dinideceive ka na natalo ka na. Ibig sabihin nun, binaba mo na yung tiwala mo. No? God is among us and He will fight for us because the Lord is our banner from generation to generation.